Pero kung ang problema nyo is katulad nito, nanggaling do sa primary, papasok hanggang dito sa filter capacitor na ito, na DC. So magtaka kayo, bakit pumutok? So ibig sabihin, mataas ang input kasi unregulated yan eh. Dito, pag tawid dito, regulated na siya. So kung regulated supply siya at nagkaroon ng putok yan, so nagkaroon ng over voltage din itong output na, or nagkaroon ng problema yung regulator. Ito. Okay, ngayon kung wala naman kayo nakitang problema dyan sa secondary, yun nga yung sabi ko sa inyo, magtaka na kayo, i-check nyo na ang source input supply. Okay? Okay, good day mga ka-technician. Mga ka-technician ba? Sa mga subscriber, good day po sa inyo. Ayan. So, sa mga subscriber na lang. Sabi ko na. Okay. Ang tawag dito. Meron akong dalawang board. Magkaparehas siya. So, ito yung unang nasira. Then, ito yung in-order sa atin. So, ang problema, umusok daw and nasira din pagkakabit nila. Okay? So, i-analyze na lang natin kung ano ba yung naging rason ng pagkasira. Okay. So, papakita natin ha. Kung mapapansin nyo itong board na to, makikita ba? Parang, ayan ha. So, pumutok siya. Ito, yung kulay yellow na to na capacitor, which is protect or filter capacitor. Then yan yung pinagputukan, umitim hanggang doon. Okay, so yung fuse nya nag-open din. Ito na lang yan. So yung fuse nya open, then ayan kung makikita niya, putok din siya dito sa portion na to. Yun. Okay. So, itong ipinalit nila na board, umusok din. So, pumutok naman, ito. Yan sabog yung filter capacitor niya. Yan nakalobo. Makikita nyo, lobo siya. Okay, ngayon, ang aalamin natin, ano yung naging sanhi ng problema. Which is, kung pag-aaralan natin kasi itong dalawang board na to, yung sintomas ng pagkasira is iisa ang pinanggalingan. Yan. So, ito, ang pumutok lang is yung filter. So, buo rin ito, yung fuse. Dito naman, ang bumigay is fuse at saka yung isang filter na ito, which is primary power supply pa rin siya. Okay. So, simpleng-simple lang ha. So, hindi na ito para do sa mga veterano na magagaling lang. Magagaling. Pakinggan, no? Okay. Kung i-analyze niya, napakasimple, di ba? Line, neutral, coil. Pangit ng coil ko. Pwede na yan. Okay, so pagdaan ng coil, dumaan sa filter or fuse. So dito natin ilagay ang fuse. Yan. So ganyan lang yan. Tapos, pagdaan doon, dumaan na siya sa diode. So ito yung positive, AC, negative. Ayan. Okay. So, positive, negative. So, ito na yan. So, yung pumutok doon, dito, nasaan na yan? Ito yan. Yung pangalawang board. Bago to brand new board na binili sa atin. So, ang pumutok yan, sabog. Then, dito naman, ang bumigay, yung fuse. And, ito. So, itong section na ito, kung i-analyze nyo is primary power supply pa rin. Okay. Ngayon, tatanong natin, bakit siya pumutok?
doon sa unang board, bakit siya pumutok and bakit siya pumutok. Okay? So, isa lang ang pwedeng maging sanhi ng problema. Lined and neutral. Etong part na ito is 82 UF by 450 volts ang capacitor. So, puputok siya kung ang supply natin na DC out na o DC converted na sa DC is lumampas sa 450 volts para putokin siya. Ito, ang supply natin is 220. Kung more than 220 volts, puputokin niya yan. So, yung analyze natin, nagkaroon ng over voltage dito. So, sa ganitong problema, pag nakita nyo yan, so, share na lang natin ha. Katulad yan, kung nakita nyo na ang problema nyo is pumutok yung fuse, pumutok yung pinaka-filter or protection natin, so, magtaka na kayo. Bakit kito pinutok? So, unang gagawin nyo, i-monitor nyo yung supply dito. Line neutral. Kung ilang volts. Okay? Ngayon, kung tumataas, so maaaring meron pang isang pinanggalingan, baka 3-phase or may mataas na voltage siya, yung ground is dumidikit doon sa pinaka-body or yung neutral, nakalimutan kong tawag dito sa electrical. So, electrical makakasagot niyan. Or yung common, hindi ko ma-analyze. hindi ko nakalimutan ko yung term na ginagamit. So, maaaring doon sa may grounding nila is dumidikit or kung 3-phase yung supply, so tumataas siya. Mas mataas na supply yung pumapasok dito. Dahil nagko-connect doon sa ground. Maaaring grounded. Yung ground niya is grounded. Okay? So, maaaring yun ang naging problema. So, analyze namin ito ha. So, malamang dito. Kasi hindi naman ito bibigay basta. Kung ang volts mo is normal sa 220 or sabihin na natin 240, normal pa yan, kaya pa i-drive yan. Ito, kaya pa rin i-drive to. Normal pa rin yan, hindi puputok yan. Pero sa ganitong sitwasyon, kung nagkaroon siya ng, ayan 450 volts, so ibig sabihin, nagkaroon siya ng over voltage. Mas mataas sa 220 or naglabas siya, nagproduce siya ng supply na mas mataas sa 450 volts DC. Okay. So, chinek ko na rin naman ito Yung regulator nito hindi affected. So, ito hindi ko pa na-check Yan. So, wala naman ako nakitang shorted dito. Maliban dun sa pumutok na filter. So, ito yung bagong board na in-order sa atin. So, madali nyo naman siyang i-check. Pwede nyo siyang gamitan ng, actually, isang supply lang naman ito. 12 volts lang naman. Ayan. So, susupplyan nyo lang. Meron ako naka-ready dito, power supply. Ito. So, katulad nito, bubuhayin lang natin. Para makita lang natin kung normal, bago natin i-repair, kung mabubuhay siya. So, ang problema niya is power supply. Pero nasa primary naman ang problema Tama ba itong supply ko? Baliktad yata. Positive, negative. Kukunin ko lang. Nakalimutan ko kung alin yung positive Ayun. Okay. So, ito yung positive. Ayan. So, nabuhay pa yung board natin. So, naka-error siya ng E4 dahil walang sensor. Okay. So, ibig sabihin, may pag-asa pang magawa din yung board natin. So, kakabitan lang natin ang fuse and itong pumutok na isang ito, yung protection or filter capacitor din to So, itong isang board ganoon din. Try na lang natin i-check. Positive, negative.
Yan. So, buhay din siya. So, E5 naman yan dahil kulang ng isang sensor. Okay? Susubukan natin palitan. Meron ako dito capacitor. So, ito, capacitor na ito, pwede yan, no? Ang ginamit ko is 450 by 100. Pwede naman siyang gamitin dito. So, primary siya. So, ito, yung original niya is 82 UF by 450. So, pwede rin yung gamitin. Okay lang naman tumaas ng bahagyan kasi primary naman to eh. Tanggalin lang natin. Ayan. So, dito naman sa sitwasyon na ito, kahit naman hindi nyo siya totally ma-repair or palitan nyo na talaga yung board, importante is mai-analyze nyo lang muna ano ba yung naging dahilan ng problema. So, yun yung isang importante. Kasi katulad nito, kung may problema tayo sa supply, sana ito lang ang tinamaan, hindi nasira ang outdoor. Pero, indoor lang naman yung pinadala dito. So, dapat ma-analyze nyo kasi kung katulad no, nagka-problema na kayo sa unang board, then yung pangalawang board is na isinalpak nyo is nagka-problema ulit. So, kasi yung mga ganitong problema, kung sa ibang supplier, hindi nyo ito pwedeng ibalik once na nagkaroon ng ganyang problema. So, sa amin, consideration, pwede naming i-repair or pwede rin naming palitan yung ganitong ino-order sa amin na board. So, yun lang yung naibibigay namin. So, kahit na siguro dito sa sitwasyon na ito at pagre-replace kami, lugi na talaga. Lugi kami. Talo na. Pero wala naman tayong magagawa kasi consideration natin, kung hindi naman natin palitan, mas lugi naman yung bumili ng board. Kaya lang, ituturo lang natin is sana ma-analyze ka agad nila yung naging problema. Katulad dito, kung nagka-problema sila dito, pumutok ang fuse nila, pumutok dito, and wala naman kayong nakitang ibang shorted dito sa papunta ng primary pa rin siya eh, hanggang doon sa secondary, wala kayong nakitang short. So, magtaka kayo, bakit nagpumutok ito? Bakit pumutok yung pinaka-filter natin? Yan, kung i-analyze ay titingnan nyo doon sa drawing natin, bakit pumutok ito? Then doon sa pangalawang board, bakit pumutok to? Which is parehas siyang nasa primary power supply. So magtaka ka na. Ibig sabihin, i-check mo ang power supply o yung power source. So i-check lang natin itong under. Ayan. So buhay na ulit itong board na ito. Ayan. So, pinalitan ko lang yung capacitor tulad nito. Kasi kung talaga may problema ang board at puputok yan, kahit palitan natin to ng ilang beses o 10 beses tayong magpalit, puputok pa rin siya. Kung ang problema natin is talagang nandito sa board. So, ibig sabihin, kung pumutok ito, ang problema nyo is yung input supply nyo o yung pinaka-power source nyo sa indoor. Okay? So, ito papalitan na lang natin ng fuse and yung capacitor para may reserva siya. Ayan. So, ito pwede na nating ipabalik ulit ito. Okay na siya. Pero, yung i-request natin sa kanila bago nila paandarin, i-check muna yung input supply o yung source. Okay. So, yan naman yung normal eh. Yan yung SOP na yan kapag gumagawa tayo. Kapag nagkita kayo ng pumutok ng board na katulad ng ganyan, SOP na yan, monitor nyo yung supply. Lalo na kung primary. Kung secondary, ang nagka-problema, like dito na, yung out na sa secondary, dumaan na ng regulator, dumaan na ng chopper, then dumaan na ng regulator, then ang sunog is nandito sa secondary. So, maaaring power supply section board lang talaga ang pinanggagalingan. Pero kung ang problema nyo is katulad nito, nanggaling do sa primary, papasok hanggang dito sa filter capacitor na ito, na DC. So magtaka kayo, bakit pumutok? So ibig sabihin, mataas ang input. Kasi unregulated yan eh. Dito, pag tawid dito, regulated na siya. So kung regulated supply siya, at nagkaroon ng putok yan, so nagkaroon ng overvoltage din itong output na. Or nagkaroon ng problema yung regulator. Ito. Okay, ngayon, kung wala naman kayo nakitang problema dyan sa secondary, yun nga yung sabi ko sa inyo, magtaka na kayo, i-check nyo na ang
source, input, supply. Okay? So, ayun, ganun lang. Kasi kung katulad nito, padala namin ulit sa kanila or umorder tayo ng panibagong board para ipadala sa kanila, same scenario, magpapalit lang ulit tayo. Ganyan ulit ang mangyayari kung hindi nila i-check yung input supply or yung source o yung primary supply. Okay? Kahit na magpadala tayo dyan ng 10 board, paulit-ulit yun ang mangyayari. Kasi dito pa lang, nakadalawa na eh. So, buti, nandito sa amin na order yung board. And, ma-analyze natin kung ano yung problema. Ayan. So, okay na ito. Pinalitan lang natin muna itong capacitor. So, katulad yan, kung may problema talaga yan, sabi ko nga, puputok ulit yan eh. So, dito sa fuse, wala naman kami ding nakita dito. Ayan, double check na natin. So, kung kakabitan ko lang ng fuse ito bukas. Ito, yung AC input. Ayan o. So, wala naman tayong nakitang shorted eh. Ayan o. Ito yung secondary. Ay, yung DC. Okay? Ayan. So, may resistance. Then, pag reverse natin, ayan o. Wala naman siyang sira dito eh. So, usually, pumuputok itong fuse. Pumuputok itong capacitor na ito kung may shorted itong diode na ito or may shorted tayo sa part ng regulator. So sa scenario na ito, sa problema na ito, wala tayong nakitang shorted dito. Okay, maliban doon sa pinutok niya rin ng fuse, yan, open, putok din ito. Ito, yan o, kaya nangitim yan eh. So, same scenario, ang una lang bumigay sa kanya dito sa section na ito or dito sa part na ito. Hindi siya umabot doon. So, ito namang isa na to, hindi siya bumigay ang fuse, hindi rin bumigay itong filter capacitor na ito. Ang bumigay sa kanya, itong nandito na sa secondary. So, part ng electronic yan, hindi mo masasabi talaga kung alin yung mas matibay. So, maaaring doon sa dinamaan na yun, ito yung may mas mahinang part sa kanya. So, ito yung bumigay kaagad. So, dito naman sa part na ito yung mahinang part bago siya umabot doon. So, bumigay na kaagad siya. Nag-protect na siya. Okay? So, okay na tayo dito. Ayan. So, pinalitan na lang natin to. Ito papalitan ko para may reserba sila. And, yung advice nga natin, kapag nakita nyo yung ganitong mga problema, pumutok yung capacitor ng primary, pumutok itong pinaka-filter dito, pumutok ang fuse, ang i-check nyo is input supply or source. Check nyo rin ang mga grounding nyo. Kasi depende, minsan sa building, iba ang supply dyan eh. So may 3-phase, then kinagamit lang na single phase. Then yung grounding, meron sila tinatawag dyan, so makakasagot yan yung mga electrician. Hindi ko rin ganun kakabisado. So, ayun, yun lang naman advice natin. I-check nyo lang ito. Ground and okay, so i-repair na rin natin itong isa para may reserba sila. Siningit na rin natin. Putok eh. Okay. Yan. So ito yung fuse oh. Putok. So meron tayo ditong fuse. Ito nang gagamitin natin. Okay. Mainit, hindi ko pa mahawakan. Yan, nahulog LED ko. Ayun, pwede na. Tutupi lang natin. Okay. Oops. Malabo ng mata ko ah. Tagal na.
Ginamperan nila ng fuse to dati. Yun o. So, ginamperan pa nila. Pumutok ulit. Hindi na makita. Tinanggal ko eh. Yun. Okay. So, check lang natin. Okay na. So, ito, hindi naman siya shorted, pero pumutok. So, ito, simpleng trouble lang naman to. Kayang-kaya nyo sigurong masundan ito. Yun. Yan o, putok. Lumobo. Yun. So, yung part na yan, kahit hindi kayo makakuha ng eksaktong value, katulad nitong kinuha ko, humanap lang kayo sa mga power supply basta na connected sa primary, yung katulad doon sa dinrawing ko, basta connected siya doon sa primary, pwede nyo siyang gamitin kahit ibang value, pwede naman. So doon sa iba, hindi sila ubra kasi doon sa mga veteranong magagaling, hindi nila ina-allowed. So sa atin, sa haba ng experience natin, pwede yan. Yun. Okay. Yan, kakabit lang natin ha. Tayin nyo na. Yan nyo nang mahaba yung video. Pagtsagaan nyo na. Matagal naman ako hindi gumawa ng video eh. So, pagtsagaan nyo na ito, medyo humaba. Ano? So, yung page pala natin, malungkot na balita, hindi pa bumabalik, naka-unpublish pa rin. So, maaaring gagawa na lang tayo ng panibagong page ulit. Hindi pa maasikaso. Okay. Ayan. So, i-check lang natin kung may shorted. So, ito yung primary. Ayan. So, wala naman. Wala siyang short. So, ayan ha. Pansinin niya. Itong linya na ito, yung sa primary o power supply source, ito, dito lang pupunta yan. Yan o. Okay. So, ito gamitin natin may buzzer. Yan. Okay. So, primary supply. Dito lang yan pupunta sa diode. Yan. Then, yung pangalawa dito. Yan. Okay. So, yun yung base doon sa drawing ko ha. Yan. Tapos, yung positive negative, dito na lang yan pupunta sa capacitor. Then, capacitor. Yan. Ngayon, aalamin natin kung sasabog siya. Pero lilinisan ko muna ito ha, saglit. Kukuha akong lacquer cleaner. Okay na. Ayan. Ilinisan lang natin tong carbon. Yan. So, itong capacitor na ito, so, capacitor din siya, pero hindi siya pumutok. Yung iba kasi nito, merong design na merong varistor na nakalagay. Ito, walang varistor eh. Walang varistor protection. Pero kung may varistor protection to, ang puputokin sa kanya yung varistor. Ayan. So, sinanggal ko lang yung pinaka-carbon niya. Yung pinagputokan. Okay. So, kapag pumutok ulit, ibig sabihin, hindi siya pwede. Ano? Kakabit ko na. Baka basa pa. Tutuyuin lang natin. Ayan. Okay na. Kabit natin yung eto.
display board. Okay, so wala nang basa. Puputok, hindi. Okay. So, mukhang hindi pa natin to pwedeng isaksak. Dahil sunog dun sa may ilalim ng transformer pa. Dito sa kabila, oh. Yan, oh. Sunog din, oh. Okay. So, papalitan na lang natin din ito. Meron naman ako naka-ready yan dito, eh. Okay. Tanggalin natin to. Yan. Yan, oh. So, mapapansin nyo, sunog din siya. Yung pinaka-transformer, yan, oh. Yun, nabali na. Okay. Ayan, oh. Parang lumobo na siya. Pero meron ako naka-ready talagang pamalit yan dito. Then, yung isang capacitor na to, medyo bumuntis na rin. So, papalitan na rin natin para sigurado. Pero pag tinester natin, wala namang siyang shorted, eh. Kaya lang, bibigay na siya. Okay. So, palitan na natin lahat para sigurado. Okay. Ito. Parehas lang to. Yung mga part naman na to, like yung mga ganitong capacitor, pwede kayong kumuha niyan kahit to sa mga lumang board. Okay lang naman yan, kahit hindi nyo na-provide talaga yung hindi na kayo bumili ng bago. Okay. So ito mapapansin nyo yung butas niya, merong mas malaki, merong maliit. So tinanggal ko na siya. So itong maliit para dito. So meron ako naka-ready nito, mas malaki. Pero may butas talaga siya na akma para doon. Yun. Okay. So medyo malaki lang yung pinaka-coil natin. Yun. Oop. Okay. O ayan. So makita niya may butas siya doon talaga. So yung ginamit kong coil, ganitong klase. Ayan. So ito, kaya pinalta natin dahil may sunog na siya. So magiging dahilan lang siya ng pagkasira. So yung mga napalitan nating parts, ito. So dito, ito. Okay. So tingin ko maayos na to. Double check lang natin kung may shorted. Okay, so parang may shorted to ah. Ito kaya.
Yan. Okay. Subukan natin kung puputok. Okay. So, ba't lumalayo ka? Ayan. Okay. Ayan. So, okay na. May display na rin tayo. So, E4 yung lumabas dahil wala tayong sensor. Pero dito, buhay na siya. Ayan. Okay. So, may power na. Okay na rin itong isa na to. Okay na rin yung isang board na yan. Ayan. Ayos.